Eric, hindi mo kailangan i-destabilize ang gobyernong ito. Siya ang nagde-destabilize sa kanyang sarili, sa kanyang mga ginagawa. Naku, umani ho ng samot-saring komento sa mundo ng social media yung pinaplano na yan ng Pasig Court na mag-inspeksyon sa mga ari-arian ng KOJC sa Manila at Davao City. At dito rin ho sa video na to, breaking news, Senator Bato de la Rosa nagpakita sa 81th birthday celebration itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. At itong si Kong Mike Defensor, nagpa-interview ho siya dyan kay Ka-Eric sa Bigwas ng Agila. Papasadaan din ho natin yan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Ilan sa mga komentong nabasa ho natin sa mundo ng social media, dyan sa pinaplano na yan ng Pasig Court na mag-inspeksyon sa mga ari-arian ng KOJC sa Manila at Davao City. Ang sabi ho ng ating mga kababayan, ano ba daw hong kunik noong kinahaharap na kaso nitong si Pastor Kibuloy sa mga ari-arian ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ. Napakalayo ho, hindi ho konektado. Yung pinambili ng mga ari-arian na yun, galing sa contribution ng mga membro. Hindi galing sa maleta ni Saldico. Hindi galing sa envelope ni Saldico. Hindi galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ilan sa mga komentong nabasa natin sa mundo ng social media, bakit ba daw ho na hindi unahin itong mga korte na to na imbestigahan o inspeksyonin yung mga congressman, yung ari-arian ng mga congressman, kagaya siguro itong si Garjola, kagaya ni Martin Romualdez, kagaya ni Jingo Luistro, kasi ho yan mga public servant yan. At di o mano, tumanggap ng maleta yan sa mga Marines. Di ba, nasa listahan sila ng mga Marines. Bakit daw ini-inspeksyon yung ari-arian ng KOJC? Gayong yaang perang pinambili dyan sa mga ari-arian na yan, galing sa mga miyembro ng KOJC. Tama naman ho yung tanong ng ating mga kababayan. Bakit hindi imbestigahan yung mga personalidad na nakakaladkad dito sa napakalaking iskandalo na to? Trilyong pisong nakawan, pero ang korte, ang pinagdidiskitahan, yung mga pribadong kontribusyon ng miyembro ng KOJC. Napakalabo ho yan mga kababayan. Comment react ho kayo dyan sa gustong gawin na yan ng Pasig Court na inspection. Bakit mag-i-inspect? Para saan? Hindi yan galing sa kaban na sambayanan. Hindi yan nakaw. Mula doon sa mga unprogrammed appropriation, sa insertion ng mga magnanakaw na congressman. Yaan galing sa dugot pawis ng bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Napakalabo ho. Meron kasong kinahaharap. Anak ng tokwa, bakit hindi nyo imbestigahan yung mga testigo ni Risa Hontiveros, si alias Rene? Yun ang imbestigahan nyo. Yun ang i-inspeksyon nyo. Bakit hindi nyo inspeksyonin yung mga bahay ni Garjola? Bakit hindi nyo inspeksyonin yung mga ari-arian ni Martin Romualdez sa Forbes Park? Bakit hindi nyo inspeksyonin yung mga air asset nitong si Zaldico? Bakit yung mga bagay-bagay, mga ari-arian na nakuha sa parehas at kontribusyon ng mga miyembro ng KOJC ang inyong pinagdidiskitahan? Sa bagay, matagal na hong pinagpaplanuhan ng administrasyon nitong si Bangag yung mga ari-arian na yan ng KOJC. Rekta ho tayo sa pagpapakita ng ating isa sa mga sinusuportahang senador mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, dahil yung mama na yan ano ho talaga yung public service. Public servant ho talaga yan. Mula nung naging pulis yan, talagang kasangga na ho yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ating nakikita, talagang hindi matatawaran ang pagsuporta at pagmamahal nitong si Senator Bato de la Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Game! Kinantaan si Tatay Digo ho. Siyan ba to Kung nasaan ka man ngayong mga panahon na to, okay na yan. Huwag ka muna masyadong maglalabas Gumagana naman ang opisina niya. Ano ba? Walang nga kayo. Gumagana ang opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kaya don't panic. It's organic. Happy birthday. Ay si Sir Philip nandun.
Daming tao, palakpakan. Happy birthday, PRRD. Ano ho kayo dyan? Comment ho kayo dyan. Happy birthday, PRRD. Happy birthday to you. Happy Ayun na nga mga kababayan, yan ang naging napakalaking pagdiriwang nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-81 birthday dyan sa Davao City. Rekta ho tayo sa interview ni Kong Mike Defensor dyan sa Bigwas ng Agila. Game! Lilingkod sa Bigwas ng Agila. Hindi pa po natin makakasama ngayon si Dr. Lorraine Marie Badoy sapagkat mayroon po siyang mga schedule na nag-conflict po sa ating episode today ng Bigwas ng Agila. But nonetheless, mapalad po tayo at makakasama natin ang isa po sa kinikilalang matatag na leader ng oposisyon sa hanay ng mga mamamayang Pilipino na nagtatanggol ng kabutihan at mabuting pamamahala laban sa pandarambong, laban sa korupsyon at pagtatanggol sa karapatan ng mga mamamayan. Dating kongresista at dating naging cabinet secretary po ito at may karanasan sa paglilingkod sa gobyerno ng naaayon sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, leader ng opposition movement ng sambayanang Pilipino para manindigan laban sa nabubulok at abusadong gobyerno ni Marcos at Romualdez. Walang iba. Kasama natin ngayon si dating congressman, dating secretary, Congressman Mike Defensor. Sir, Congressman Mike, welcome sa Bigwas ng Agila. Yes, Ka Eric, magandang umaga sa iyo at sa lahat po ng nanonood. Isang karangalan na makasama ko ang isang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan. Tuloy-tuloy ang pakipaglaban noon pa man. At alam ko, Ka Eric, ang track record mo talaga sa paglilingkod sa ating bansa. And let me just always congratulate you and Dr. Lorraine Badoy doon po sa NTF-ELCAC na malaki ang naitulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat, Ka Eric. Thank you so much, Congressman Mike, for those kind words and very inspiring solidarity message sa pangbukas ng ating Bigwas ng Agila. Congressman Mike, first things first, why are you being singled out? Of all the opposition leaders, ikaw ang itinuturo na pasimuno daw dito sa paglantad ng former soldiers na tinuturing ng mga mamamayan, the real brave whistleblowers, the real brave men na nanindigan para sa kabutihan ng mamamayan. At subalit, instead na pakinggan ang katotohanan ng kwento at ang paglalahad ng salaysay para sa totoong mga pagbubuo ng tamang pagtingin sa kung bakit may pandarambong na nagaganap, ikaw at sila ang binabalikan at iniipit at tudutudong panunupil ang ginagawa sa iyo ng administrasyong Marcos Romualdez. Yun ang tawag sa kanila. Imbis na Marcos Duterte sana na tandem, Marcos Romualdez. Congressman Mike, please tell our people, bakit ikaw ang sinisingle out, kagaya din ni Ka Eric? Ikaw ang puno ng mga atake, intriga, panunupil at pati ngayon kaso at pagkakaroon ng threat sa seguridad mo at sa pamilya mo. Alam mo, Ka Eric, ang katotohanan, ako'y nanahimik ng matagal na panahon. In fact, noon pa man nakikita ko na kayo, no? Nagsasalita na, lumalabas na, at kini-question yung mga pulisya ng ating gobyerno. Ako naman nadamay dyan, noong lumabas si Sergeant Gotesa. Nung lumabas yung taong yan, hindi ko naman siya kilala, nagpakilala lang isang malapit kong kaibigan, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Nung magsalita si Sergeant Gotesa, ang itinuro niya, dahil yun naman ang kanyang nalalaman doon sa mga panahon yun, ay ang delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Kung nare-recall mo, Ka Eric, at kung titingnan mo yung mga nakaraang kong mga pananalita, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez ay dapat ipatawag sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ko naman inaasahan na magsalita si Saldico. At ang sinabi ni Saldico, totoo ang sinasabi ni Sergeant Gotesa, at ang delivery ng pera ay hindi lang kay Martin Romualdez, kundi siya mismo ang nag-aayos ng pondo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Noong magsalita na siya dyan, nagsalita na rin ako. Dahil alam mo naman, si Saldico ay chairman ng Committee on Appropriations.
At pinakita naman niya, nilabas niya yung dokumento na ito yung mga ledger kung saan naglagay ng pondo ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinabi rin niya na may ledger siya o yung sulat na libro na kung saan nilalagay niya yung mga delivery. Kaya ito ka, Eric, nung nagsalita si Senator Dante Marcoleta, binanggit yung aking pangalan, nagsimula na hindi ko na maihinto ang aking paglahok dun sa nangyayari sa ating bansa. Alam mo, napakahirap na pumasok katulad ng ginagawa niyo nung una pa man, no? Simula pa lang, kayo na yan, ka Eric, kayo ni Dr. Lorraine Badoy. Dahil ako'y nasa pribado eh. At hindi naman ako kongresista, hindi ako senador. Hindi rin naman ako kasama sa mga senador na kasapi ni Pangulong Duterte. Hindi rin ako kasama doon sa mga kongresista na kasapi ni Pangulong Duterte. Basta ang alam ko, nung nag-eleksyon, kinampihan ko si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Pero nung makita ko yung grabe, kasistematiko at malawakang korupsyon sa ating bansa, hindi na ako tumigil na magsalita. Dahil ang aking pakiramdam, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo agalaw, ay wala na magsasalita tungkol sa bagay na to. Bakit? Paano nadamay ang Kongreso? Nadamay ang Senado? Nadamay ang mga kabinete? Doon sa delivery ng pera na sinasabi ng mga sundalo, hindi lang si Sergeant Cotes, kundi maging ang 18 Marines. Kaya, ang nangyari, nagkaroon ng leadership vacuum. Kaya ako, kahit na ayoko magsalita, at palagay ko naman, ka Eric, ang dami pang pwede na magsalita, na merong titulo at merong responsibilidad sa ngayon, ang katulad natin, ka Eric Sedis, Dr. Lorraine Badoy, ang katulad ko, na nasa pribado, ay napipilitan talaga magsalita at mapaliwanag sa tao kung ano nangyari sa bansa natin, ang malawakang korupsyon na dapat nating ihinto. Ayun. Malinaw ang binanggit ni Congressman Mike. Nothing is personal against Martin Romualdez, against Bongbong Marcos Jr. It's all about the country. It's all about standing up and speaking out for what is right. Congressman Mike, hinangaan ka po ng taong bayan nung panahon na ikaw ay nanindigan din na ituwid ang pagkakamali sa gobyerno noong panahon na sumambulat din ang iskandalo ng Wetting Gate o yung ERAP Resign movement na naging movement ng mga Pilipino, which you were part of that mula sa simula upang maituwid at maiayos ang gobyerno. And this is nothing new to you. Given your track record as a respected at matapang na student leader sa UP at sa kilusan ng kabataan at estudyante when you were young. Pero ngayon nakita ko pati asawa mo, pati ang iyong pamilya, binit-bit na sa NBI, hinaharas ka na, at pati na ang personal na seguridad mo, at ngayon ay para bagang bumalik. Walang formal na deklarasyon ng martial law, pero yung instrumentalidad ng martial law, nararanasan ng kagaya natin na patuloy na pinipili ang landas ng pagsasalita sa katotohanan at pakikipagkaisa sa mamamayan na nilulupig ng abusado at korap na gobyerno. How do you find yourself right now sa ganitong kalagayan mo na pati na si misis mo ay iniintriga na at pati na ang personal, private, legitimate economic venture ng pamilya mo iniipit na hindi naman ito ginagawa ng mga iba pang gobyerno like kay Pangulong Duterte, marami siyang kritiko pero never niyang hinapol ng personal na panggigipit at panunupil ang mga kritiko niya sa politika at sa kanyang administrasyon. Congressman Mike. Tama yan, ka Eric. Yan ang isang nakakalungkot na bagay sa ginagawa ng administrasyon sa ngayon. Maging nabanggit mo nung kay Pangulong ERAP, wala namang naging ganyan eh. In fact, kay Pangulong ERAP pa nga nun, ang nangyayari, di ba may mga budget ng mga distrito, hindi niya ginipit yung mga taga Quezon City, yung mga taga 3rd District. Para baga ang ibig kong sabihin, siguro, sige, kalaban ka namin sa politika, Mike, pero pagdating dito sa kinakailangan ng mga tao, ay wala kaming isasakripisyo. Hindi naman namin yan gagawin personal. At yan, I give it to President ERAP yung ginawang ganyan. Pero sa ngayon, excuse me, yes. Because during that time, you were the congressman of the district. Ako ka, Eric, hindi lang congressman, pero ako ang pumirma at nag-endorse ng impeachment. Ayun, Diba? bro. Oo. Mhm. So, ngayon,
yung nakikita natin na ginagawa nilang panggigipit, katulad na banggit mo, kailan lang, about 1 week ago, sinara yung aming quarry operations sa Montalban, Rizal. Mga 30 ang quarry operations dyan, pero ang mga merong national license or yung MPSA, siguro mga 5 lang kami. Doon sa 5, 2 lang o 3 ang talagang nag-ooperate. Ang mabigat doon sa ginawa nila, ni wala man lang investigasyon, walang batayan, pumunta lang doon. At sinabing, yung mga nakikita namin 2-3 years ago, ito yung batayan para sa pagsasara namin. 2-3 years ago, tapos na yun eh. May mga issue kasi alam mo kay Eric, sa mining, every quarter nagkakaroon ng investigation. Hindi mga investigation, monitoring ang tawag. Monitoring. Pag kami nakitang mali, ayusin nyo to. So pagbalik ng monitoring team, ayos na. Babalik na naman, every quarter, eto may problema. After, mga problema 2-3 taon lang nakaraan. So sinara nila kami ng biglaan. Walang batayan. Ang isa pang mabigat dyan, Eric, alam mo, hindi lang ako kumikibo, maraming mga nag-ooperate na lokal. Binibigyan ng lisensya ng lokal. May limitasyon yan sa production. May limitasyon sa volume. Pero yan, siyempre, tinotolerate ko. Kanya-kanya lang naman yan. May hanap buhay yung mga tao. Pero ito pinapabayaan ng DNR National. Hindi na tinitingnan ng region. Hindi ako kumikibo. Para bang, itong may mga outright violation, nakitang-kita nila, wala silang ginagawa, pero kami na wala namang violation, biglang isinara. Grabe. And I can prove that kay Eric, no, dito sa mga binabanggit ko. Ang aking kaso sa ngayon, I think ay 4. 4 na kaso, di ba? Kailan galing lang kami sa NBI din. Meron mga i-final sa amin na ako ata mga 3 eh. Si Attorney Baligot at yung 18 Marines, ang tingin kong umaapan ng 5-6. And more are coming the way Trillanes was trying to initiate a public discussion na parang pinapalabas na hangatawin niya tayo ng sunod-sunod na mga kaso at panggigipit at suportado siya. Pinupunduhan siya, obviously, at kinukumpasan nitong gobyerno ni Marcos. Yun ba ang nararamdaman niyo rin, Congressman Mike, kasama itong mga 18 former soldiers na whistleblowers at witnesses? Yes. Alam mo kay Eric, totoo yan. Kasi pag tinignan mo yung affidavit ng mga sundalo, ang sinabi nila nag-deliver ng pera. Nag-deliver ng pera. Di ba nung una sabi lang, hindi totoo yan, hindi kami nakikita ng ICC. Tapos ang sabi noon ni Ombudsman, ay totoo, nakita kami. Pero hindi sila 18. Di ba? Parang sinabi ni Ombudsman Remulla. So ang punto ko dito, ang sinabi ng mga tao, nag-deliver ng pera. Diba? So, ano ba yun? Nag-establish na ba ng krimen sa sinabi ng mga sundalo? Nasiraan ka na ba sa sinabi ng mga sundalo? Kasi ganun yung di ba? Ngayon, para gipitin mo sila at sabihin na invento yan o hindi yan totoo, tingin ko hindi dapat yun ang direksyon ng ginagawa na pinafaila nila. Kung ako yun, ipatawag ninyo sa Senado. Ipatawag ninyo sa impeachment hearings kung kinakailangan nila ipatawag. At harapin. Di ba? Hindi totoo yan. Walang ginawa. Pero hindi eh. Ang ginagawa, ginagamit yung batas, ginagamit yung korte para kitilin na huwag ka magsalita. Na ang katotohanan naman, sabi nga, tinanong ako eh, wala naman sinabi yung mga sundalo na nagnakaw ka, yung mga dinilibiran. Sabi ko, wala naman eh. Ang sinasabi ng sundalo ay bilyon-bilyon. Ngayon, ang collection dyan ka, Eric, ang sabi ng gobyerno, ang boss nila, ang mastermind, ang hepe ng nakawan dito sa ating bansa. Kung ito ang mastermind na nagdakaw at yun din ang sinabi ng gobyerno, nagnakaw, at yun din ang sinasabi natin, maging naman ang oposisyon, hindi naman sinasabing santo si Saldico. Sinasabi natin, kaparte ka ng pagnanakaw, ito yung mga tao nag-deliver ng pera eh. Kaya yun nagsasalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi ninyo, sinungaling. Nung nagsalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi nyo, hindi katotohanan. Ano ba talaga totoo? Saan ba tayo papunta? Pag pinatawag nila yung 18 Marines ka, Eric, magugulat sila. Ang kwento, natural, walang malisya, walang politika, walang itinatago. Kung gusto nilang harapin at sabihin nilang kasinungalingan, harapin nila. Kung gusto nilang litisin, di ba? O sabihin nila na hindi totoo ang mga sinasabi, harapin nila. Pero wag nilang gipitin. Wag nilang itago ang katotohanan. Huwag nilang patahimikin. Dahil ang ginawa ng mga sundalo
ay para malaman ng bansa ng sambayanang Pilipino ang katotohanan na nangyayari ng delivery ng mali-malitang pera sa mga lingkod bayan ng gobyerno. Ayun. Congressman Mike, direktahin na kita. Ikaw daw ay pasimuno ng destabilisasyon. That's the way the national marker of Marcos, at yun ang tawag sa kanya, pasensya na Congressman Mike, tagapagtahol ni Marcos, but with a cloak of official communications platform sa Presidential Communications Office. I'm talking about Claire Castro. Lahat ng yan, ang ginagawa nila Mike Defensor, destabilisasyon. Yung mga grupo na yan, yun ang na packaging. nagiging kritiko ni Pangulong Marcos, mga destabilizers. At ang isa sa likod niyan ay mga may ambisyon na agawin ang kapangyarihan kay Marcos Jr. ng mas maaga at hindi makapag-antay na pumalit sila sa 2028. Please explain yung ganyang malisyuso na intriga at mga pang-uupat na nanggagaling mismo sa opisyal na tagapagpirada ni Marcos na si Claire Castro. Eric, hindi mo kailangan i-destabilize ang gobyernong ito. Siya ang nagde-destabilize sa kanyang sarili, Yo! sa kanyang mga ginagawa. Pero pasukan natin kung ano yung sinasabi nila na destabilization. Kailan lamang, di ba, nagsalita ang Iglesia ni Cristo. Inulit ang kanilang pananalita. Ang sabi nila, pwede ba maging transparent tayo? Pwede ba maging accountable tayo? May mga nagsalita na mga obispo ng Catholic Church. Ang pananalita, pwede ba maging transparent? Pwede ba ayusin natin? Gawin nating malinaw kung ano yung investigasyon. Ang daming nanawagan noon sa ICI. Ang daming nananawagan, patuloy na nananawagan sa Blue Ribbon Committee. Bakit nagagalit ang tao? Hanggang ngayon, wala silang nakikitang linaw kung sino talaga ang parurusahan. Ang nakikita ng tao ay pagtatakipan. Ang nakikita ng tao ay paghinto ng investigasyon sa mga taong kakampi nila. Di ba? Isipin nyo, nagsalita si Sergeant Contesa. Pagsalita, nakita ng taong bayan, kinasuhan pa siya sa korte. Tapos biglang nawala. Ang sabi ni Sergeant Contesa, nag-deliver ako kay Martin Romualdez. Nagsalita si Senator Ping. Ang sabi ni Senator Ping, yung sinasabi ni Saldico hindi totoo. Ang sabi ni Yusek Bernardo sa kanyang affidavit, ang nag-deliver ng pera sa utos ni Bersamin, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at ang Secretary Pangandaman, inutusan si Adrian Cristobal at saka si Trigib Olaivar. 8 billion kinuha nila. Nung inimbestigan, huminto ang investigasyon. Nagsalita yung 18 Marines. Sabi ng 18 Marines, dito kami nagdi-deliver ng pera. Ang sinasabi nila, ayaw namin patawag. Kasi parang masyadong sobra yung kwento. No? Masyadong exaggerated. Ito ang nakikita ng tao eh. Kung talagang sincero ang Pangulo na imbestigahan at mahiya naman kayo, dapat pa nga matuwa si Claire Castro na tumutulong tayong kumuha ng ebidensya para ilabas ang katotohanan tungkol dito sa nakawan. Ang masama, kung pinagtatakpan na nila ang mga tao. Ang masama at lalo tigit na masama, kung si Bongbong Marcos pinagtatakpan ng kanyang sarili. Ayun. Kung siyang mastermind at lumalabas itong mga katotohanan na hindi mapigil at patuloy na nagsasalita mga tao, paano na? Ayun, magandang punto yun. Congressman Mike, you don't need to destabilize a government that destabilizes itself by being involved and engaged in monumental practice of corruption and plunder. Ito ka, dagdag ko lang. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng langis. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng bilihin. Umiiyak. Kailan lang nakita ko sa social media, driver, umiiyak na. Wala na ho kaming pera, tulungan niyo po kami. Pagkatapos nakikita nila, nandyan tayo sa impeachment. Puro pamumulitika. Di ba? Ang Senado, pinag-uusapan na yung oil price increase, gumagawa na ng batas, yung atin sa Kongreso, impeachment. So, ang tingin ng tao, ano pa kayo? Mamamatay na kami dito, problema na tong gas, problema na tong gastusin, hindi na namin alam kung magkakatrabaho kami sa darating na panahon, hindi namin alam kung magkano itataas ng presyo ng bigas, ng produkto, pero ito kayo, namumulitika at gumagastos, kasi may resources yun eh.
may investigasyon, may hearing, papupuntay mo NBI, papupuntay mo yung AMLA. Sana yung ganong pagod natin, gamitin natin sa ngayon para ayusin yung sitwasyon ng ating bansa na talagang malubang krisis ang ating kakaharapin. You sharply Tama, pointed it yan. out. At yun ang sunod na tanong ko sa iyo, Congressman Mike. You have been part of the executive department, naging pinuno ka ng isang ahensya ng gobyerno, naging bahagi ka ng ehekutibong pamunuan sa panahon po ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, and you were part of Congress as well. So you have a lot of experience kung paano tingnan sa punto de vista ng isang government official ang kalagayan ng bansa. Magtatatlong araw na ang deklarasyon ni Marcos Jr. ng National State of Energy Emergency. Hindi natin alam ano yun, ang ibig sabihin niya, what's that? At walang naramdaman ang taong bayan, mag-aapat na linggo na ang armadong hidwaan sa Middle East sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ngayon pa lang siya nahimasmasan na dapat magkaroon ng emergency and contingency action plan, subalit drawing board pa rin at mga motherhood statements at ang kawalang kwenta na katarantaduhan sa impeachment ang nangingibabaw. Your reaction to that kind, mayroon ba nararamdaman ng taong bayan at tama ba, Congressman Mike, ang National Declaration of the State of Energy Emergency? What is that? At ikaw, sa punto de vista na naging opisyal ka ng gobyerno, ano ang pagtingin mo sa ganitong aksyon at nagiging hakbang ni Marcos sa gitna ng sumasambulat at hindi mapipigilang pagsambulat ng malawak na krisis sa ating bansa? Unang-una ka, Eric, di ba, nakita naman natin sa Senado ang linaw ng direksyon nila. Ang sinasabi nila sa mga oil companies, teka lang, ba't kayo nagtataas ng ganyang kataas? Eh, meron pa kayong reserves eh. Ang sabi niyo, matagal pa tayo, 45 days. So yung nawakan yung reserves, binibenta niyo na ng napakamahal, eh kawawa naman yung mga Pilipino. Di ba? Kaya I would think na yung batas na to, na emergency fund, dapat hindi Senado nga ang tumitingin dyan. Ang mismong eksekutibo nagsasabi, sandali, hindi kayo pwedeng magtaas. Kasi may batas tayo eh, yung oil deregulation na polisiya. Well, hindi natin kinokontrol ang presyo. Pero hindi rin naman pwedeng mangyari na mag-take advantage o magsindikato ang mga kumpanya ng mga langis. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, nung pinapakinggan ko yung computation niya, sabi niya, grabe, batay dito sa nakikita ko, kikita kayo ng 2 hanggang 3 bilyon isang araw. Isang araw, correct. Ng isang araw, sabi niya, profit. Diba, ito yung panahon na dapat gumitna yung gobyerno. Alam mo, kaya Rick, snippets lang to, kikwento ko, naalala ko noon. Pumunta yung mga oil companies kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ang sabi ng oil companies, ma'am, grabe yung nangyayaring smuggling. Grabe yung oil, pasok ng pasok. Eh, kawawa naman kami. Yung presyo ng langis, sabi niya, hirap na hirap kami kasi hindi lumalabang kami sa mga nagpapasok ng smuggled oil na walang buwis. Ang sabi ni President GMA, o sige, payag ako, pero ibagsak ninyo presyo nyo. Hanggang dito lang kayo. Sabi ng oil companies, okay po. O, sabi nga, tutulungan ko kayo, hinto ko lahat ng smuggling na yan. I will make sure that there will be no smuggling. So, ang punto ko lang doon, na nakikita mo yung executive power. Diba? Correct. Correct. Pangalawa, meron tayong nilagay sa budget 100 billion. Local Government Stabilization Fund. Yes. 100 billion yan. Diba? Meron din silang nilagay, if I'm not mistaken, hindi ako sigurado dito kay Erica, pero I think more than 50 billion or more than 100 billion sa mga paggawa ng farm-to-market roads. Oh, mga almost. Almost. Ang kinakuha kong datos, almost 85 billion. 85 ang nakalagay sa gagawin nila na farm-to-market roads, Congressman Mike. Oh. So, di ba dapat, tingnan na natin ngayon yung budget, katulad nung nangyari nung COVID, nung nakita na natin, teka lang, hinto muna tayo sa infrastructure, mag-focus muna tayo dun sa mga pangangailangan. Hindi naman kailangan galawin yung buo eh. Ang pinupunta lang natin, meron tayo dating oil price stabilization fund. Pwede OPSF. natin makontrol. Yes, OPSF. Na pwede tayong mag-control dyan para maitulong sa kanila. Pagdating sa oil companies, i-control natin ang pagtaas ng presyo. Batay doon sa pag-aaral natin, doon sa stockpile nila o inventory, at doon sa mga darating na pagtaas ng presyo sa darating na panahon. Tulungan natin yung ating mga drivers. Paano ba natin aayusin
o i-rationalize na dapat kumita sila kasi ang presyo ng langis pwedeng automatic at wala tayong control. Pero ang nakakalungkot sa mga driver, hindi sila automatic. May control yung kanila. So pag nagtaas yung presyo ng langis, hindi sila pwede magtaas ng presyo noon sa transportasyon. Correct. Kaya doon naiiyak yung mga drivers natin. Kaya tingnan mo yung batas to, yung malalaking kumpanya, immediately deregulated, pwede sila. Pero yung maliliit na mga operators at drivers, hindi naman nila pwedeng itaas. No? Hindi na pwede at control. Tama yung binanggit mo. Yung mga presyo ng bilihin, yung presyo ng bigas, di ba? Ayan pa. Higit sa lahat. Dapat nakokontrol na natin sa ngayon pa lamang to. Ito yung mga batayan na kailangan nating isagawa ng gobyerno o pag-aaralan. Hindi ko naman sinasabi, baka may ginagawa sila. Ang mahirap lang kay Eric kasi, wala tayong makitang malinaw na pagsasaad ng mga plano. Yes, wala. Wala. Congressman Mike, naalala ko noon na magkaroon ng Gulf crisis sa Middle East. Yes, correct. Panahon pa yata ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil yung Bush War, yung Part 2, Bush Part 2, kay Pangulong Gloria Macapagal, yung Bush Part 1, kay Cory at kay Ramos. Yung unang Gulf War, 91-92. Yung pangalawang Gulf War, 2002-2003. Congressman Mike hanggang 2004. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon sa panahon yun, may binabanggit siya na general welfare. Bagamat deregulated na sa panahon pa ni Pangulong Ramos ang industriya ng langis. Pero pwedeng ikiit ng gobyerno, sabi mo nga kanina, when there is a sensible, decisive executive power exercise, may pwedeng gawin ng gobyerno. Sabi ni Pangulong Arroyo noon, the general welfare will prevail because under the Constitution, ang gobyerno ay dapat pangalagaan niya sa panahon ng krisis at kalamidad at mga hindi inaasang pagkakataon ang interes ng kanyang mamamayan. And yan ay nasa poder ng presidente na ang presyo ay pwedeng, bakit na Congressman Mike, sinabi mo, ang sa ibang bansa, pareho lang tayo, bagamat may konti silang oil resources like Malaysia, Indonesia, pero 40% ang diferensya ng ating price sa kanila. Napakalayo. At binanggit mo, walang action plan si Marcos para kausapin at patawag itong malalaking mga monopolista sa langis. At pinabayaan niya ang kawawang mga tsuper, mga tricycle driver, jeepney operators, at mga maliliit na mga nasa transportation sector at commuters. Bakit hindi ito ginagawa? Ito ba ang sinasabi mo, Congressman Mike, na ang problema ay hindi lang korupsyon, kundi mismo kawalang kapasidad ng gobyerno na pamunuan ng tama ang ating bansa? Please explain on that. Alam mo, Eric, nabanggit mo yung Gulf War. Naalala ko noon, nagkaroon kami ng pag-uusap, nagkaroon kami ng meeting. Siguro mga 15 ata yun, na miyembro ng kabinete, yung mga in charge. Actually, in particular, yung repatriation ng ating mga OFWs. Sabayan. Oo. So, inilatag doon. Ito ang critical areas, ito mga problema. Mula dito, ibapas namin yung mga Pilipino hanggang dito sa hotel na to. Ititira doon ng isang araw at ilalabas nila ulit. Ipapaalam. If I'm not mistaken, sa Hamas pa ata yun eh. Ipapaalam, i-exit sila, ganito. So, malinaw. Tapos may mga tanong, may mga pagkaklaro. Nung maklaro na lahat, pati yung aeroplano nila, ang sabi, sige, pagpresenta sa media. At that time, ito si General Simato. So, nagpresent siya. Sabi niya, ito ho yung that agreed by the cabinet, this will be the action plan. So, malinaw sa lahat. Malinaw sa embassy, malinaw sa mga Filipino community doon, at malinaw dito sa atin, sa DFA, kasi special task force tayo. So, may OWA at that time, and specifically in charge si General Simato. Ngayon, ang nangyari dito sa atin... At included ang Congressman Mike, if I may, included doon pati ang pag-stabilize ng oil supply sa Pilipinas at ang presyo nito. Tama po ba? Yes, yun nga papasok ko kay Eric. Nung binanggit yung mga usaping yun, repatriation, pinisent sa cabinet, pinisent sa media. Ito ang plano namin. Ngayon, yung oil prices, ganun din. Ibang separate meeting naman. Ito ang sitwasyon natin sa oil prices. Ito yung mangyayari. Ito ang magiging direksyon natin. So, again, it was presented to the media. Tatlo naman ang concerns natin ngayon, Eric. Number one is yung OFWs na nasa Middle East. Ano bang critical areas? I would think
Ka-Eric, it would be South Lebanon, it would be Yes. Israel, it would Jordan. be Gaza. Oh. Tapos may secondary areas, may tertiary, kumbaga may levels of hierarchy. Kung sino mga Pilipino ang dapat nating ayusin at tulungan kaagad. Mhm. At may plano. At syempre, pag inuwi dito, ano din yung magiging plano sa kanila? Tama. Pangalawa is the oil crisis. Kailangan may plano yan. Ano bang inventory natin? At saan tayo kukuha in the future? Saan tayo bibili? Diba? Do we do it as government? Meron bang private sector initiative? In place dapat yun. Ang pangatlo natin problema kay Eric would be price inflation. Paano natin ikokontrol ang presyo? Ano bang inventory natin sa ngayon? Saan ba manggagaling ang sa darating na panahon? Saan ba manggagaling ang mga pagkain? Ang ating bigas? Oo. So, dapat sana malinaw na presentasyon lang dito sa mga nangyayaring to. Ang nangyari nga sa kanila, ayun, impeachment. Ang galing-galing nila sa impeachment. Ano ba yung batas dito? Governing peace? Ano ba yung mga magiging witness? Ano ba yung protection ng witness? Custody? Pero itong mismong problema na ang mamamayang Pilipino ang umaaray na. Wala pa nga crisis, umaaray na sa price inflation, sa mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon pa na may krisis, anong gagawin natin? Yes. Tama. At Congressman Mike, maganda yung pinuntuhan mo. The President, being the Chief Executive, the head of government, the head of state, at siya po ang nagkukumpa sa Republika ng Pilipinas, should be on top of the situation. Pwede naman yung sabihan ni Congressman Mike, kung may will at hindi siya sangkot sa kagustuhan gamitin ang impeachment para iharas, gipitin at pilit-pitin si Sara Duterte, pwede niyang sabihan I call and urge our fellow officials ng gobyerno na itigil na muna yan ang walang katuturan ninyong bangayan sa impeachment. Umupo na tayo lahat at mag-draw out ng plan and action kung ano ang ating gagawin sa kinakaharap. Di po ba pwedeng gawin yan ng Presidente without dictating on the independence of the Congress while having also the decisiveness as head of government and head of state? Congressman Mike. Eric, walang naniniwala na ang Presidente walang control sa Kongreso. Correct. Pag sinabi niyo sa Kongreso, huminto na muna kayo, tigil yan. Tama muna ang pamumulitika. Mag-focus tayo sa problema. Susunod lahat sa kanya sa Kongreso. Totoo. Sa saligang batas, independente ang Kongreso. Pero walang naniniwala dyan. At magiging ang mga congressmen, pag sinabi ng tigil, titigil yan. Yeah. Isipin mo kay Eric, ang daming trolls na tumitira sa'yo. Ang daming trolls tumitira kay Lorraine. Kay Dr. Lorraine Badoy. Maging sa akin, ang daming trolls. Yes. Kung ang trolls na to, ginagamit nila para ikalat kung ano ang plano ng gobyerno. Kung ang trolls na to, ginagamit nila para ikalat kung ano ang direksyon na mangyari, di ba magiging productive tayo? Di ba mismo sila, ang perang ginamit nila, yung mga ninakaw nila, ginagamit nila para gibain yung politika. Mm-hmm. Diba? Kahit anong salita natin, kahit anong galit natin, kung nakikita ng taong tama ginagawa ng gobyerno, at kung nakikita ng tao na dito muna tayo mag-focus, dyan talaga pupunta ang direksyon. Sabi ni si Claire, wala kayong ginawa kundi paninira. Paano kami naninira? Kayo nga sumisira ng sarili nyo. Diba? Kung ang ginagawa ninyo, hindi, kung kayo si Claire, wala mo ng politika pati sa aking sasabihin. Puro governance. Diba? Lahat ng press conference, hihilahin ko yung mga governing bodies. Sexaron ka rin. Paliwanag mo yung oil problem. Ito direksyon natin. May nakakatakot yung sinabi niya without any explanation. If I may interject, 25 days na lang daw, -2. So 23 days na lang, mauubusan na tayo ng LPG supply. Apektado dyan, Congressman Mike, ang industrial use niyan. Manufacturing, industries, hotel, resorts, lahat. And kung ganun pala, Congressman Mike, pati na rin po ang power plant supply natin ay maapektuhan na rin po sapagkat ang diesel, accordingly ngayong araw, sabi ng DOA, ay meron tayong mga nasa kulang-kulang 27 days na kaya pang stretch ang kanilang buffer stocks na tinatawag. Tama ka sa sinasabi mo. Ba't nila tinupuan ito? Upang magkaroon na ang problema nga, Kong Mike, okay yan kung hindi nila pinakulong itong kung hindi nila kinidnap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi
ano ho yan eh, yaang issue na yan, yaan ang babalik sa kanilang usapan pagka kinukonsidera nila na itigil muna tong kalokohan na to. Yung mga Pilipino galit sa atin dahil sa ginawa natin kay PRRD, mga Dabawenyo, mga Duterte supporter, mga DDS. Ngayon, pagka hindi na-impeach si BP Sara, malaki ang problema natin. So ano gagawin natin? Sa kalagitnaan ng kaguluhan, sa gitnang silahan, sa kakulangan natin ng mga produktong petrolyo, di ba? Sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang pinaka dahil mga sakin yan, mga makasarili yung mga yan eh. Ang importante lang sa kanila, yung kanilang survival pagkatapos ng kanilang termino. At ang kanilang insurance dyan, mawala si BP Sara. Yun ang nasa utak nila. Hindi nila alam, isa lamang si BP Sara sa mga gagawa ng mga bagay-bagay na panigurado, hindi katutuwa nung mga kumidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ho ang willing gumawa niyan. Hindi lang si BP Sara. Manuwala ho kayo dyan. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Pilipinas.